Sa kabila naman ng napakalaking halimaw sa kanilang harapan, ay nagpapatuloy pa rin sa pagtatalo sina Isabel at ang mga disipulo ng Sword Saint. Sinabi pa nga ni Purple Sword na tumabi na si Blue Sword dahil gusto niyang malaman kung gaano talaga kalakas ang babaeng ito. Hindi naman pumayag sa kanyang nais si Blue Sword, at sa halip ay sinabi pa nga na nangako siya sa kanilang Sword Saint na paprotektahan niya sila. Kaya kung mayroong mangyaring masama sa kanya, ay magiging kanyang kapabayaan iyon. Sinabi din niya kay Isabel na bilang bagong leader ng Elf Tribe, ay kung gusto talaga niyang ilabas ang kanyang galit, ay ituon na lamang niya iyon sa kanya. Sumang-ayon naman dito si Isabel at sinabi na pagbibigyan nito ang kanyang kahilingan. Ngunit sinabi rin niya na kapag natalo niya siya, ay kailangan niyang humingi ng tawad para sa kanilang mga sinabi at mga ikinilos. Dahil kung mauunawaan nila kung anong klaseng mga nilalang ang kanilang pinagsasalitaan ng masama, ay baka huli na para sila ay magsisi. Sa kabilang banda, ang halimaw sa kanilang harapan ay napipiko na dahil hindi siya pinapansin ng mga taong ito. Samantala, sumang-ayon naman si Blue Sword sa kanyang mga kondisyon, at idinagdag pa niya na simula noong huling guild kompetisyon at sinaniban siya ng isang apostle at natalo, ay ninais na niyang muli siyang makalaban. Kaya sinabi niya na sa pagkakataong ito, ay ibibigay niya ang kanyang buong lakas, at hiniling din niya na sana ay ganun din siya. Hindi naman na nakapagpigil pa ang halimaw sa ginagawa nilang pagdedma sa kanya, kaya galit nitong sinugod ang dalawa. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake, ay agad na nagsagawa ng sarili nilang atake si Isabel at si Blue Sword gamit ang Flying Dragon ni Isabel at Bluebird ni Blue Sword, na agad din namang tumapos sa halimaw na iyon. Habang nasusunog naman sa lava ang halimaw, ay patuloy namang nagpalitan ng atake ang dalawa sa napakabilis na paraan. Habang nagpapatuloy naman ang dalawang ito sa kanilang paglalaban, ay sinabi ni Purple Sword na ang bagong leader ng Elf Tribe ay nag-improve sa kanyang lakas, dahil nagagawa na nitong labanan ng sabayan si Blue Sword na naabot na ang 5th level ng Enlightenment. Kinontra naman ito ni Orange Sword, at sinabi na hindi pa nga ginagamit ni Blue Sword ang kanyang True Tai Chi Sword, kaya naniniwala siya na mahihirapang labanan ng Elf Tribe ang kanilang Sword Saint Guild sa hinaharap. Samantala, naisip naman ni Isabel na bagamat ginamit na niya ang kanyang pinakamataas na level na Flying Dragon na kanyang pwedeng e-summon, ay nagagawa pa rin itong matapatan nito. Kaya karapat-dapat talaga ito na maging direct disciple ng Sword Saint. Sa kabilang banda, ay naisip naman ni Blue Sword na marami pang mga trump cards na itinatago ang kanyang kalaban, kaya hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Matapos naman ang ilan pang sandali ng palitan nila ng mga atake, ay sinabi ni Isabel na tigilan na nila ang maliliit na atake, sa gayon ay malaman na nila kung sino ang mananalo. Sumang-ayon naman dito si Blue Sword, kaya sa sandaling iyon ay ginamit na ni Isabel ang kanyang kasalukuyang pinakamalakas na atake, ang Side of Death. Sa kabilang banda, ay ginamit naman ni Blue Sword ang kanyang 5th form na Sweeping Dust Against the Wind. Ngunit bago pa nila tuluyang mapakawalan ng kani-kanilang mga atake, ay tumama sa gitna nila ang isang punyal na agad hamati sa bundok na nasa kanilang harapan. At habang nagugulat pa ang dalawa kung saan nagmula ang ataking iyon, ay nakita nila na ang punyal ay naging isang baraha at lumipad patungo kay Elder Boss. Sinabihan sila na kumalma silang lahat dahil hindi sila nagpunta rito para gumawa ng kaguluhan. Sinabihan pa niya si Isabel na masyado itong padalos-dalos dahil ngayon, siya na ang bagong leader ng Elf Tribe, kaya dapat niyang ikonsidera ang pangkalahatang sitwasyon. Sandali rin namang natigilan si Blue Sword nang makita si Elder Boss, at naisip pa nga na gamit lamang ang isang ordinaryong baraha, ay nagawa nitong makapaglabas ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka para sa kanya na siya ang itinuturing na pangalawa sa pinakamalakas, kasunod ng kanilang Sword Saint. Nangatwiran naman si Isabel sa kanyang ama, sinasabing ang mga ito ay nagsalita ng hindi maganda sa mga taong iyon. Kasabay nito, ay naisip din niya na tama rin naman ang kanyang ama, dahil kapag natalo siya ay masisira ang reputasyon ng kanilang Elf Tribe. Ngunit kung manalo naman siya, ay masisira naman ang reputasyon ng Sword Saint Guild. Habang iniisip naman niya ang lahat ng ito, ay nagsimula ng gumaling ang sugat sa kanyang pisngi dahil sa tulong ni Annie.
At pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na noon, ang mga taong iyon ay hindi na-offend noong napahiya sila sa publiko nung tinutulungan nila siya. Kaya naniniwala siya na para sa mga taong iyon, ang ganoong mga sabi-sabi ay baliwala at hindi sila magtatanim ng galit laban sa mga taong nagsasalita ng masama sa kanila. Matapos namang makita si Annie, ay tinawag niya itong Sister Annie, ngunit binago rin niya ito at sinabi na dapat ay tawagin na niya siya ngayon na Witch of Paradise. Ngumiti naman sa kanya si Annie at sinabi na ang magic ni Raphael ay makakayang tulungan silang lahat na kumalma. At sinabi pa nga na kailangan nilang magkaisa para maayos ang kasalukuyan nilang problema. Matapos namang magtipon ang lahat, ay tinanong ni Orange Sword kung pwede ba nilang sabihin sa kanila kung ano talaga ang nangyayari, at kung ano ang ibig sabihin ng paghahanap nila ng hot spring at ang pagsalubong sa pagdating ng hindi kilalang nilalang. Bilang tugon, ay sumagot naman si Elder Boss at sinabi na hayaan nila siyang magpaliwanag. Sinabi pa niya na sa totoo lang, ay maliban sa Sword Saint, ay walang may alam sa kanila kung ano ang koneksyon ng dalawang ito, dahil kumikilos lamang sila base sa utos ng mga taong iyon. Nang marinig naman ang paliwanag na ito, ay lalong naguluhan ang mga miyembro ng Sword Saint Guild at sinabi pa nga na narinig na naman niya ang tungkol sa mga taong iyon. Kaya tinanong niya si Elder Boss kung pwede ba niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanila. Sumang-ayon naman dito si Orange Sword at sinabi na ito ang pinakaayaw niyang pakiramdam, dahil maliban sa kanila, ay silang lahat ay alam ang tungkol dito at tanging sila lamang ang walang kaalam-alam. Sumagot naman si Blue Sword at sinabi na hindi na nila kailangang isipin pa ang tungkol dito, dahil kailangan lamang nilang sumunod sa kanilang Sword Saint at mayroon pa silang 10 araw para matapos ang misyon. Ngunit sinabi rin niya na halos nalibot na nila ang buong volcanic region, ngunit kahit patak ng tubig ay wala silang nakita, lalo pa ang isang hot spring. Sinabi naman ni Elder Boss na ang paghahanap sa hot spring na ito ay isang klase ng pagsubok para sa kanila mula sa mga taong iyon. Kaya hindi na niya iniisip na iyon ay magiging madali. Ngunit kung malalampasan nila ang pagsubok na ito, ay makakatanggap naman sila ng reward mula sa mga taong iyon. Kaya iyon din marahil ang dahilan kung bakit sila ipinadala dito ng kanilang Sword Saint. At tungkol naman sa mga taong iyon na kanilang tinutukoy, ay nakita na nila ang mga ito, ngunit hindi niya pwedeng sabihin kung kailan at paano, dahil hanggang doon lang ang pwede nilang sabihin. Matapos naman ang paliwanag na ito, ay sinabi ni Annie na masyadong kakaiba ito, dahil ayon sa mga records, ay mayroong malaking bilang ng mga hot spring na nagmumula sa ilalim ng lupa ng volcanic region. Kaya nagtataka siya kung bakit bigla na lamang naglaho ang mga ito. May pagka-disappoint namang sinabi ni Isabel na ang mga pagsubok na tulad nito ay hindi pala kasing dali gaya ng ipinapakita nito, at marahil ay mayroon pa nga itong mas malalim na kahulugan na hindi pa nila maintindihan sa ngayon. Habang iniisip naman nila kung paano nila magagawa ang kanilang misyon, ay biglang binalaan ni Annie ang kanyang mga kasama, sinasabing isang malaking complex magical power ang pababa mula sa kalangitan. Habang nararamdaman naman nila ang napakalakas na kapangyarihan, ay napatanong si Elder Boss kung ito na ba ang inaantay nilang pagdating ng evil being at mas napaaga pa ang pagdating nito. Sa kabilang banda, ang mga disciple naman ng Sword Saint Guild ay nagsimulang mapaluhod sa lupa, at sinabi na ang kapangyarihang iyon ay nagagawang masupres ang kanilang lakas at nagpapangyari pa nga na maging sila ay nahihirapan na ring makahinga. Samantala, si Elder Boss naman ay inutusan ang kanyang anak na iayos na ang kanilang mga explosives, na agad din namang sinang-ayunan nito. Pagkalipas pa nga ng ilang sandali, ay sinabi ni Annie na parating na ito. Kaya tumingin agad silang lahat sa kalangitan, at dito nga ay nakita nila ang isang napakalaking mata na lumitaw mula sa ulap at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Habang nababalot naman ng usok at alikabok ang paligid, ay napatanong si Elder Boss kung anong klaseng nilalang ito. Habang si Purple Sword naman ay tinanong kung ang ganitong klaseng nilalang ba ay talagang nabubuhay sa mundong ito. Sa mga oras na iyon, ang nilalang ay mukhang isang robot na nagmula sa kaharian ng Aristotle. At pagkatapos nitong suriin ang paligid, ay tumingin ito sa grupo nina Elder Boss. Kaya sinabi ni Annie na nakita na sila nito. Sa pagkarinig naman nito,
ay agad na sumugod si Blue Sword at sinabi na ang unang makakapagsigawa ng atake ay makukuha ang advantage. Ngunit sa kabila ng ginawa niyang ito, ay sinubukan siyang pigilan ni Elder Boss, sinasabing huwag siyang magpadalos-dalos. Ngunit huli na ang lahat para dito, dahil sa sandaling iyon ay tumama na ang atake ni Blue Sword sa mga mata ng robot. Ngunit sa kabila nito, ay naramdaman niya na parang ang kanyang atake ay tumama lamang sa balat ng isang dragon. Habang naguguluhan naman sa pangyayaring ito, ay biglang bumukas ang isang pinto mula sa ibabaw ng robot. At dito ay narinig nilang nagsalita ang isang nilalang, sinasabing napakatagal na rin noong huli siyang umalis sa Dwarf Kingdom, kaya hindi niya inaasahan na sa sandaling lumabas siya sa kanilang lupain, ay babatiin siya ng isang atake mula sa kanyang disipulo. Agad namang humingi ng paumanhin ang kanyang kasama, at sinabi na iyon marahil ay dulot ng kanyang kakulangan sa pagtuturo sa kanila. Sumagot naman ang isa pa niyang kasama, at tinanong sa kanila kung maaari ba siyang matuto ng magic sa lugar na ito. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.